Chine-check niya. Ayan, Paramis plus the Baksha. Nabanggit nyo parehas to kanina. Uube line-up pala ang ating nakikita dito. Parang pinapahina talaga nila si Roger. Si Roger kasi gusto niya may naaamoy na low. At dahil may Matilda, may Faramis, ano pang maamoy mo dito kung ikaw si Super Marco? Parang continuous. Tsaka nakita natin, there was a game, not sure kung sino magkalaban nun, pero nakita natin difference ng pagsaspam ng skill na isang Vexana versus sa Faramis. So si Faramis kasi continuous na pwede magbigay, tapos si Vexana, yes, nandun yung damage, pero yung bugso-bugso niya, kailangan tumatama pa yung mga skills. Oo, pero ayan na. Nolan. Ayun na. Nolan pa rin para sa AP Bren. Tignan lang natin yung record ha. Nolan lost last game. And for AP Bren, isa pa lamang ang nagiging talo nila sa buong liga. So if RSG secures a win in this game number 3, sila ang magiging pangalawang team na nakatalo sa AP Bren in the regular season. Tsaka crucial to para doon sa gauntlet format natin for playoffs. Bago magsimula ang series na to, hindi pa nahahawakan ni Caltisi ang Nolan. So siguro sabi ni Taki, ito na open na bibigyan na namin sila. So unfortunately, hanggat open, gagamitin. Pwede yata iba yung phobias sa mga ganito mga moments. Ayaw din na Vexana na may phobias sa kabilang team. Ayan ang Obviously, yung Pakito, wag na wag ibibigay kay Nats at this point. Yeah, Nats, I do think na si Nats yung isa sa mga XP laner na matatawag nating may killer instinct. Oo. Yeah. Parang requirement na yun kapag XP laner ka, parang kailangan pag may nakita kang play, may tapang ka at mechanics na gawin yun. At saka feeling ko, si Nats din yung type of player na kahit hindi siya, tahimik lang siya sa gilid. Tapos, the moment na gusto niyang, or kailangan siya ng team, nag-step up siya without his teammates telling him what to do. Oh, shout out sa mga tahimik lang sa gilid, pero mythic immortal. At least sa gilid, hindi sa umpisa. Sa di ba? Sa Gedli lang. May mga memes ako nakikita sa internet ngayon. Ano yan? Yung mga, di ba, may pasok tayo ngayon. Yung mga sabi nila, tahimik lang ako, pero mythic immortal. Ayan. Ano yun si Kyrie dati? Well, POV, naririnig ko nag-uusap yung mga kaklase ko tungkol sa NL, pero hindi nila alam na mythic immortal ako. Ang nakita ko dito daw para sa RC, bigla hindi ko alam kung bakit nung tinignan kita, bigla ko naalala yung X siya. Hindi ko alam, hindi ko rin alam, hindi ko ma-explain. Pero maganda to para sa RSG. Good laner versus the Roger. Tapos may Matilda na kasama. Wow! Nakakairita din kasi ito yung pag nag-Lycan pounce ka, yung matutulak ka ng second skin ni Iksha, yung parang mala-flame shot, na parang akala mo melee na, pero matutulak ka pa, di ba? Tapos yung Lycan pounce, may ganun ka rin pwedeng gawin sa pag nasa labas ka. Paano? Lycan follow. Yun yung kailangan yung gawin sa mga nanonood ngayon. Lycan follow, MPL Philippines. Hindi ako ready doon? Hindi ako ready doon. Okay, si Edith. Okay. Ang maganda, I really think na pwede mag-kick siya dito. Kahit may Nolan kasi may Matilda ka naman. So parang kaya mo i-save sarili mo. Tapos you can just really tank up kung sakali. Pwede ka mag-flicker din para ma-save yung sarili mo. At parang fit siya dun sa RSG. Hindi man dati kasi si Eman yung nag-debut ng Iksha. Pero ngayon, RSG pa rin yan. And Benedetta banned out para sa RSG, which means na ang leader up, okay, well, it will be CC. Oo nga naman. Ako parang medyo mahirap ngayon yung buhay ni Few lalo. Oo, and I think this Edith pick coming in from AP Bren was more so of a steal pick. Yeah. Kasi kung babalikan natin yung ginawa talaga ng Minana Evos, I think week number 4, yung naglabas sila ng Paramis Florin with an Edith. Yeah. Immortal yung Edith men Yung ganyan na lang buhay, hindi nyo nakikita pero maliit yung yung handsight ko yun. Tapos biglang napupuno. Kala mo naka-guardian helmet. Kailangan din ng pampakunat dito ng AP Bren na pang front. Maybe. Ang pakinggan pero Uranus Parang hindi ko ma-imagine si Flap na nag-Uranus. Kasi parang, grabe ka naman. Sinabi niyang pangit pakinggan kasi na-request niya kanina. Please po sa mga coaches, wag po mga Huwag naman Uranus. Pero pwede. Ano kayang itatapat sa CC dito? Ang lupit kasi ng daily face. Ayan ang gusto ko. Bakit kailangan tumangkay kung yung tatangkihin ko, papatayin ko na lang? At baka hindi umabot si Faramis, diba? Kaso may ang daming anti-burst ng RSG.
Interesting idea mula dito sa side ng AP Bren. That's true. And yung interesting na nabanggit mo, no, I think we talked about this earlier, yung armor penetration na nanggaling sa Iritel. Oo nga But pala. this time, it is armor penetration coming in from Spectre Step. Maraming salamat sa pag-remind yan. Actually, ito yung combo mula doon sa Indonesia nung season 12 kung saan Dirot plus Assassin equals sure win. And titignan natin kung sure win na nga ba sa Game 3 na to dahil ito na talaga ang final game in this best of 3 series kung saan malalaman na natin kung masesecure nga ba ng AP Bren ang kanilang guaranteed top 3 na sure na metang hindi sila makakapag-play-in sa o hindi na kailangan mag-play-in sa ating upcoming gauntlet format. Importante rin to sa RSG kasi they're currently sitting at 4th spot. So malaking boost para sa kanila para habulin din yung same na goal ng AP Bren ngayon. So sa mga nanonood guys, huwag nyo kalimutan na i-comment kung hashtag RSG or hashtag APBR kasama na inyong game ID at server ID for the 500 Diamonds giveaway. Apat ang mananalo niyan at papasok na nga tayo sa Land of Dawn. Ito na yun, Assassin na merong Spectre Step. Sabi nga ni Wolf kung Indonesia ang usapan. Dirot plus Assassin equals sure win. Yung nga ba talaga magiging storya dito ng AP Bren. Pero parang nga medyo nare-reveal na iba ang playstyle ng AP Bren for today. Kasi parang more on damage yung kanilang pinaprioritize. Kasi kanina napa-flicker. Kasi natalian. Hindi ko nakita eh. Munti ka ng Chain of Dragons. Chain of Dragons ba talaga? JOT reference na naman. Wow! Ang mga, hindi ko napanood yun, hindi ako makakasabay sa'yo, kapatid. Pero mukhang papasok na nga dito sa top lane, no? At hindi na lang itutuloy ang dive. Pero usually, kung ako yung CC, no? Kung ako si Fluff TC, matatakot ako pag dirot na may dirot na may kasamang assassin. Yung Parang bigla dive kasi, yung magugulat ka na, tapos biglang, Grabe. parang iba yata. Grabing experience. Ang tawag ko dyan ay day after New Year. Yan. Yung matapos mong kumain ng Na marami. lahat. Laking ginawa. Oo. Hindi ba? Alam na. Kasi, di ba, pag New Year, maraming pagkain, maraming Tama. paputok. Tama. May isa pang round ng mga paputok day after New Year. Oo nga. Pero Tama. ikaw na lang ang makakakita noon. Oo. At kasama pa doon yung mga natirang mga ginawang lechong paksiw nung wala ng Pasko, di ba? Oo. Saka yung mga spaghetti. Spaghetti. Tapos pag mga susunod na, nagiging yang chow. Tama. Spaghetti mong nasa freezer Nice na. na, no? May nakita ka ako sa Facebook. Isang Ewan ko buo na, nakita. no? Frozen block ng spaghetti. Oo nga, eh. Iniitak. Right, di ba nga sa mga memes natin, ang almusal ay spaghetti, ang hapunan natin ay Ay, spaghetti. spaghetti pa rin. Wow, tingnan natin ang Wow. hero matchup. 100% win rate ang Faramis against the Vexana. And mukhang Ito yung- tehado ang AP Bren dito, kapatid. Ito yung sinasabi natin na yung Paramis Chris, spam ka lang na spam, meron ka pang crowd control yourself na may movement speed pa. Yung Vexana kasi, as much as possible, gusto mo na meron naka-front. Parang medyo mahirap pala siya kasi yung jungler mo, assassin. Tapos hindi rin ganun kakunat yung Dirot. Depende na lang kung paano yung magiging play dito ng AP Bren. Nung nagsimula itong Vexana meta, ang typical na parang combo yun, di ba, sinasabi natin, dapat may dalawang tanky Yes. na hero. So Roamer o kaya Roamer plus Jungler or Jungler plus EXP na parang haharap para sa'yo at iba-bodyguard ka para mataas yung impact mo. But in this case kasi, yung mga kampi niya yung susugod eh. Even yung kanilang EXP, ang pinaka-tank na dito is Ogwen. But syempre, si Ogwen, ang guardia niya, si Super Marco in the end. Kumbaga parang burst damage na siguro ang usapan dito. And for the side of this Vexana, ang pinaka nakakairita talaga when you're facing a Vexana is yung kahit patay na mismo yung mage, basta nailapag ang Eternal Guard ay hindi ka tatantanan eh. Tapos merong parang tatlong item na patagal ng sakit. Oo. Gawa ng glowing one din. Minsan nga hindi mo napapansin eh. Na hinahabol ka. Parang minsan nga, di ba, after ng teamfight, tapos napatay nga ng Vexana, akala mo tapos na. Tapos magugulat, ba't ako dead? Ba't ang sakit? Ba't ang sakit? Tapos ang masama pa nun, kapag ka namatay ka, tapos nahawakan ka, pumuputok ka pa. Na-experience ko yun actually kasi nag-RG, tapos na yung teamfight, di ba? Oo. Tapos biglang tumitipi na ako. Tapos pagkalingon ko, May katabi. bakit patay yung hero ko? Bakit patay yung- Ano nangyari? And in terms of mages, no, I'm not quite sure if confirmed nga ba ito. Pero parang dumadami na rin ang ating mga Farsa users Again. sa RG dahil nga sa buff na na-receive sa kanyang second skill, bumibilis na ang kanyang wave clear
Isa sa mga naging issues niya na nung tumagal sa meta. And speaking of tumatagal sa meta, no, sabihin ko lang ulit, Ano yun? parang hindi na umalis si Faramis Oo sa nga, meta. no? Parang ilang seasons nang nandito si Pai. Wala pa ba tayong balak na ibalik sila Kagura? Sila, Oo nga, na-miss ko na si ko na Kats. yun eh. Sino pa ba? Sila Eve. Ayan. Sila Si Eve. Eve, parang nararamdaman ko may konti bumabalik eh. Parang, Connected yan eh. Si Eve tsaka si Parsa. exactly. Oo. So yung maganda sa Eve ngayon, di ba may updates, tapos 5 seconds na lang yung first kill. Ang Oo. sakit dun. Pinataas pa yung early damage yun Oo. So masakit talaga siya. Tapos yung combo ngayon, pwede mo i-rush yung Blood Wings, di ba? Oo. Oo, right. Imagine mo yung shield niya with her ultimate, Oo. tapos yung combo pa Blood Wings, kumukunat siya. Hindi ako magulat kung may Eve tayo makikita ko ngayong linggo. Oh, hopefully. Sa spam nga ako na nga. Medyo nakakamiss na rin kasing ang pagka-caster ka kasi bang! Pinalo pa si Predrin, mala Bracers Ratanggalawan ni Ayux. Paso na tayo ulit sa ating game number 3. Mukhang basic rotation lang muna tayo. Wala namang Hindi kagaya intergalactic. ng hindi kagaya ng kanina na talagang, uy, wait, ibang rotation pala. Pero parang gano'n pa rin. Kanya kasi sa may, taas na lane, nagkapigilan. Pero nangalahat hindi yung buhay na first din si Ogo ng moment na yun na umuwi. But yeah, still same rotation, more an XP lane ang gagawin natin loko pa na. First turtle of the game as well. Nasa side ito ng RSG dahil nakakalamang sila sa level in terms of their rotation early on. Mukhang papasok na nga rin dito si Light para magpa-level 4. Few still waiting for that power spike. Flap TZ, hindi tatama ang kanyang skill ng moment na yon. So talagang medyo pinipigilan talaga or as much as possible aggressive plays na nakikita natin para sa ating kupunan. So apat agad ang magkakasagupaan. Sino nga ba talaga target nila habang si Ako naka-ready doon sa kanyang Netherrealm. Napakagandang Eternal Guard pero kanina mapupunta first blood para kay Flap TZ pero yung paghong ay mapupunta sa RSG habang tuloy-tuloy ang team fight. Another kill para di sa AP Bren. 2 for none pero mukhang turtle. As you said, RSG secures it as well. At dahil dyan, may bonus pang purple buff para kay AP Brent. Yeah. Ito ng timing ni Ogwen dun sa kanyang pag-activate ng ultimate. Inintay nila muna na mag-ulti doon si Aqua. Tapos damage mula kay Few para tinamaan yung tatlong members doon ng RSG. So natanggal agad yung mga stuns nila. Tapos, yung mga extra shields nila. Then the follow-up mula doon kay Light na kay Ogwen bilang Edith na mataas yung DPS niya kahit roamer siya dahil dun sa ultimate na Primal Wrath. Wow. So, AP Bren really defeated RSG when it comes to the timing. Tas ang bonus pa doon na force nila yung mga flicker doon sa RSG doon sa may top lane. Bago pa magsimula yung turtle fight natin, wala na agad battle spells yung RSG. And what I'm liking about on the side of AP Bren is mukhang ginagawa nila yung naging usong strategiya ng M5 na D-Rot tank build. Yung naka-Fury Hammer lang, Oo. pero tank build D-Rot. Kumbaga ang trabaho lang dito ni Flap TZ ay talagang tapyasan yung armor ng kalaban bago bigwasan ni Kyle TZ. Oo, kita niyo yung mga ilang lang. Ito pala yung sinasabi niyo na combo nung Nolan and even yung Dirol. So medyo maiilang this time around kasi sabi nila siguro si Nats kay kanina pa talaga nauuna for RSG. What if we give him the same aggression na ginawa niya kanina? So parang trio na nagro-rotate dito. Actually, apat pala na doon si Ogwen para lang magbigay ng vision para sa kanya mga teammates. Para sa RSG, ang hinihintay nila dito ay makakuha sila ng mga Dreadnought armors para at least may konting kunat sila. Tapos yung flask, sobrang importante na para dito sa ating Matilda. Para kung sakali ay hindi masyadong effective yung burst na mula dun sa AP Bren. As long as ma-heal sila dito ni Light, pwede silang lumaban. Kaso yung AP Bren nakakaramdaman ng strength na ngayon. Para si Few, dahil aggressive yung mga kakampi niya, kahit wala siyang protector, parang nagiging safe pa rin. Tagabato na lang talaga ang trabaho. Two-man knock-up. Meron pang Matilda dun sa gitna. Ito na si Flap TZ with an Abyssal Strike habang napakagandang Netherrealm ang sagot dito. Flap TZ mawala ng buhay. Pero napakakunat. Tank build nga talaga. Eternal Guard ginamit doon. Pero Demon Kite pa rin ang makakapag-retribution. Grabe naman si Demon Kite. Meron ng expressway, meron pang skyway mula kay Light. Matapos Rometri, sabi niya, bye-bye, pogi na ako eh. Tapos sa top lane, may isa na namang another pogi play para dito sa RSG. At maganda ang kanyang nagiging sagot ngayon against AP Bren. Na laning focus talaga ang isang CC. Napakasakit niya ng 1v1 pero mukhang aakyat na rin ang AP Bren para dumipensa. Aabot pa nga ba? Mukha namang aabot pala.
And that's the thing para sa AP Brand kapag si Tiron, di ba, malakas siya with his team. Yung combo nandun. Pero kapag mag-isa na lang siya, parang makikita natin hindi ganun ka-effective. Parang hindi niya kayang pumatay ng mga kalaban niya on his own. Speaking of, meron na namang kill doon sa may itaas. So parang iba yung nagiging rotation pala. Talagang combo dito sa ng AP Brand, lagi magkasama yung Nolan tsaka yung Dirot habang nasa may top lane yung mga mates nila. Pero habang nangyayari yun, meron threat na nangyayari dito sa may bandang ibaba. Pero naka-ready din ang mga players doon sa threat na binabanggit natin. Grabe yung mga pag-disengage nila, nakikita mo yung intensyon na pumatay. Pero kapag nakita na nila na binurn na yung mga defensive abilities, ay immediate turn back din ang ating nakikita. And this, I think, is already the second purple buff na nanakaw ni Kyle TZ mula sa RSG. Saka sobrang iba yung rotation ng, ng AP Brand. Kasi yung nagsira ng Torre sa taas, Si Ogwen. si Ogwen. Yeah. Tapos if yung nakapitik siya ng damage dito sa mid lane turret. Yeah. Which generally means na hindi tataas ng sobra-sobra yung farm dito ni Flap. Pero napapatay kasi din nila si Nuts eh. So equalize pa rin. And the fact na sobrang lamang ngayon ng AP Brand gives them the opening kasi it means na makapag-farm ito si Caltizi. Tapos never mind na si Super Marco. Oh, Super Marco, nakapag-flicker out pero hindi sapat. Di mo kahit binato ng planggana bigla. Oo. Dito yung wolf mo. Napakasakit rin lang kasi nun eh. Underrated ang damage ng isang backshot pero mukhang overrated ata ang magiging laban dito dahil tatlo ang magkikita. Meron pa eternal guard, ginamit na yung circling eagle. Kyle DC naman this time around, makakasecure niyan. Wala na team fight na itutuloy. So parang iwas na iwas muna ngayon ng mga players natin habang mukhang ipipilit yung may middle lane. Meron lang din namang minion wave pero mabilis lang din na may clear dito ng AP Bren. Oo. Kahit lamang ang AP Bren, nakakahanap ang RSG ng place na gusto nilang gawin pero Kyle TZ. May Okay. Matilda, Delix. so Delix, hindi na ipipilit. Pero sa middle lane parang iba, parang liko muna ngayon yung mga players natin, no? Pero sa may middle lane nga, napilitan na gamitin dito ni Aqua yung kanyang netherrealm habang Kyle TC, kamutikan pang deal na damage, pero still maingat. Habang nangyari yun, meron na namang, ito na yata yung triple T. May trade naman this time Trade around. na naman. Parang ang daming forced na disengage mula dito sa RSG. Kapag nakita mo nag-vengeance, bawal banatan. Kapag nakita mo nag-netherrealm, kailangan pag-isipan. Tapos yung mga ganito, yung meron pang mahita na guiding wind. Sakit sa ulo. But then para sa AP Bren, nakikita nating ginagawa nila, ino-overload nila ng damage yung RSG. So kunwari may nag-activate ng Faramis ultimate, denied ni Kyle eh. And the idea is, tinanggal lang niya yung mga shields kasi masastun afterwards. Tapos biglang papaulan na ni Q. Oo. And tingnan nyo, talagang napakataas talaga ng win rate ng isang Vexana na pinares sa Nolan. Dahil nga napakataas ng kanilang burst damage. And I do believe na ang nagiging choice talaga dito ni Q ay lethal ignition para mas lalo tumaas sa kanyang burst. Dahil I think for other Vexana users, ang kanilang kinukuha ay impure range dahil pa-chepi-chepi ang kanilang ginagawa. So kaya pala pitik lang din ng Pitek. Actually, kahit yung skill niya kanina, tiray niya gamitin para makaagaw ng purple buff against RSG or Demon Kite. So for AP Bren, kasi sinabi natin parang ang may synergy yung Dirot tsaka Nolan. Meron pa palang Vexana. So burst kung burst ngayon ang ginagawa ng AP Bren. So as Wolf said, overload talaga ang sagot. Pero mukhang sinasay ma-overload dito. Pero sabi niya, meron naman kong vengeance dito. Kaya naman, si Kyle TC makukuha nila. Pero yung side ng AP Bren, okay lang daw kahit walang jungler dahil Lord ang kapalit niya. Wow! Ang bilis talaga mantunaw ng Edith, men. Oo, ultian mo, tapos meron ka pang Roger. May iwan pa nga din sa may middle lane na matiterify pa din sa Aqua. Pero sabi ni Flap TV, Super Marco as well with the bolts. May minion wave dito ang RSG. Naka-ready sila for the team fight. Habang si Aqua medyo pitik-pitik lang. Ginamit mga Netherrealm para mas ma-advance pa ang mga kalaban nila. Yung pala, isa nang kuhanin yung Torre. Open flicker out. Sa may konting patalbog sa moment na yon. At grabe ngayon ang palitan na ating draw kupunan. Kakaiba yung mga curtain call dito ni Nats. Pag may natali siyang dalawa, yung tipo na no choice, kailangan tumakbo ng sabay na direksyon eh. Yep. And the thing is, meron pang additional na hatak mula doon kay Aqua. So parang nalilimit talaga yung mga mobility. But AP Brent smartly, kahit na pitasan sila doon ng RSG, inuna agad nila yung Lord. Sobrang bilis ng pag-takedown nila yun. So, really commendable mula doon sa AP Brent yung problem solving nila nung time na yon. Kaya naman lamang pa rin sila.
despite that death kay Kyle TZ. And I love that mentality, no? Yung walang libre. Oo. Pag may namatay sa atin, kailangan may makuha tayo sa kabila. It doesn't matter if kill yun or Torre. Basta merong kapalit. Oo, merong tea para dito sa ating what's the tea kaya sa may middle lane. Magti-team fight ba? Itong mga players natin, yung mapipilit na mag-flicker out! Pero mapatay na nga, sakto yung curtain call din. Kasi napit na naman yung NetherRealm para mas mabilis na mamatay si Flap Breezy no moment na yun. Wow, mukhang hindi naging sapat ang burst damage. Pero si Demon kahit may nakita sa palanggana, pinancheck, sabi niya, teka lang, may nararamdaman ako dito eh. AP Bren, ang nakakuha lang din dun sa nangyaring Lord na yun is top lane turret na tier 1 and then dalawa din sa may bottom lane. So, with all due fairness, parang yung AP Bren kahit namatay si Q at si Flap, nakapag-farm pa rin si Kyle TZ. Ngayon ay level 15 na kumpara kay Demon Kite. Tapos nakapag-push pa sila. So, if you're gonna be looking at the economy, wala masyado nawala dun sa lead na meron yung AP Bren despite them losing some of those team fights. However, RSG nararamdaman na ang kanilang win condition versus AP Bren. Limahan tayo. Yun ang kanilang ginagawa ngayon. And the burst damage as well na meron si... not actually the burst damage, but the DPS na nanggagaling dito kay Oo Nats. nga. Mas lalo pang tumaas dahil sa Hunter Strike. At yung mobility din ng isang CC. Kapag pinagyan mo ng isang Hunter Strike, ang hirap takasan. Oh, tsaka parang ginagamit din talaga ni Ako yung NetherRealm niya. Pag naka-curtain call, diba si Nats, tas kunwari, dalawa yung natalian. Oo. Diretso NetherRealm para mabilis din, tas hatak as well. So, talagang dikit ng ating laban and even yung mid lane turret ay nasira ng RSG. So, magiging madali para sa kanila later on na mag-contest doon sa buff ng isang assassin, Kyle TZ. And I would say that this is somewhat of a low kill score game. Kahit mataas ang ating aksyon sa laban na to, talagang bardagulan ang parehas na kupunan pero hindi tayo nakakakita ng mga sabihin nating tuloy-tuloy na kills. And I think this is bad for AP Bren. Nasabi mo to kanina, Wolf, na ang gusto ng Roger yung may isa-isa o may mga naaamoy na duguan. Sino kaya nga una maaamoy nila pero yung Planggana at saka yung Platito nandito na habang si Owen ay mamipilitan lumalayo. Ginamit na rin dito yung Circling Eagle. Si Pew ay biglang nawala. Napaka-grabe damage yung pinapakita dito ng RSG at tutuloy-tuloy pa nga yung pinik dito ng mga Shadow Step para kay Ako and even for Kusei ay ramdam na ramdam ngayon na AP Bren. Wow, napakagandang disengage mula sa RSG. Ito yung disengage na habang nagdi-disengage sila ay may re-engage na rin. Flap TZ, nahuli pa doon pero mukhang papasok na nga dito. Ang RSG! Ito na yung sinasabi ng curtain call. Natalian pa nga. Flap easy mamipilit na mag-TP out. Habang si Nats ang makukuha nila dito. Ipipilit na AP Bren na ma-reset itong Lord. Habang yung RSG alam din nila na parang delikado yata na ituloy pa. Wind of Nature para kay Kusei. Gaano ka crucial to? Sobrang importante dahil si Super Marco as well as si Flap and Kyle TZ physical damage and yung combo nila relies on them landing that combo. Super important timing para kay Kusei ngayon na gusto nilang i-activate agad yung kanilang carry kahit 13 minutes pa lang. This is just the second Lord of the game tapos parang tinatawag na nila agad yung kanilang mga resources. The thing is, yung ginawa doon ni Nats pati ni Light super commendable kaso nga lang masyadong maaga. Parang pwede mo gawin yan kung low na yung Lord para makuha ni Demon Kite. But that meant na kinailangan nila mag-total disengage kahit napitas nila doon si Q. And also Kyle TZ is level 15 tapos 14 pa lang si Demon Kite. Oo nga. Mukhang tatagal nga ang ating Lord Dance dito. RSG silang may hawak ng Lord ngayon. Pero mukhang papasok na nga dito si Demon Kite. Force the flicker out of view. Napaganda nga Deadly Crash by the way. Pero no, pa rin mapapatay. At sumama pala isa. Nagagalit na si Kusei. Sabi nila bigyan natin ng double kill. At ngayon, ang side naman ng RSG ang makapagre-raid. Yan sa Lord. Pero nilaban nila naman si Super Marco. Kapuntikan pagpamatay. Pero RSG na nga yata makakakuha nito. Sustain is real para sa RSG. Lord secured na rin para sa mga Raiders. That is the second Lord of the game. At mukhang itutuloy pa nga nila si Fiona. Delikado dito. At yun na nga ang gustong gawin. Kill spree na para kay Light. Hindi na pahihingahin pa. Dito ang mga Bees dahil tuloy-tuloy no after na objective. Team fight na naman. Grabe si Light. Na, 1 minute and 30 seconds or maybe even 2 minutes. Nag-convert siya ng 3 kills and 1 Lord para sa RSG. Yung kanyang paggamit ng Circling Eagle na yung reactivation is totally horizontal. Dami niya nahuli mo na sa AP Bren. Tapos yung pagbit-bit niya doon kay Aqua and also doon kay Nats. Parang mas nakapag-translate pa ng more kills for RSG tapos eventual Lord kahit lugi sa levels doon si Demon Kite. That clash, that set of clashes na nakakuha ng 3 kills ang RSG dahil yun kay Light. And
can I just say is with that curtain call coming in from Nats, talagang napigilan si Ogwen mag-primal wrath at mukhang ayan na naman yung damage, oh. Talagang literal na tinalian at sa may middle lane kamuti nasira na nga dito ni Jose successfully. AP Bren medyo nire-restrict nila yung sarili nila kung mag-teamfight ba talaga sila at kung lalaban. Pero yung RSG nakapwesto na naman. Anytime pang may nagkamali na pumasok from AP Bren, pwede silang gumawa ng play. Nakakatakot kasi parang hindi pa nakakalabas si Edith na PvP na siya sa loob at papasukin na nga muli ng RSG. Pero napakagandang ito na guard, makakabawi ata AP Bren. Pero may sagot dito na Netherrealm para naman sa side ng RSG. Marco! Aqua medyo mawala ng buhay doon. Pero napakagandang guiding wind. Double kill na si Few. At mukhang hahabulin pa nga dito. Away! RSG. At ayan na, tinigil na agad nila. After ng howl ng AP Bren ay mukhang tore na ang isusunod nilang call. Disiplina muna para sa M5 World Champs. Ang tatlo lang ide-depensa dito para sa ng RSG pero talaga inuubos lang muna ng AP Bren yung mga resources. Automatic, pag nakita nila na wala na sila mahabol, punta agad dun sa may mid, nakapag-push sila ng dalawang tore, sabay nakaw pa ng purple buff. Really good exchange there coming out from AP Bren. Kahit nalulugi na sila doon, nakakuha pa rin sila ng positive trade afterwards, punishing yung RSG. And just like that, bumalik din ang gold lead sa kamay ng AP Bren. Kanina lamang ay nakuha na ng RSG Philippines ang gold lead nung sinusubukan nila mag-push doon sa may bandang ibaba. Pero dahil sa napakagandang teamfight na pinakita ng AP Bren, ay mukhang mababalik pa sa kanila pero papasok na muli si Light. Grabe long jump pinakita natin kay Nats. Parang layo na kanya napuntahan. Netherrealm masagot sa Eternal Guard. Pero nagkapitikan lang ng mga skills. Mas importante pa rin ang objective. Mukhang dun ulit magkakakitaan itong dalawang kupunan. Pero ang pinaka-crucial doon, Wolf, dalawang flicker ata yung na-burn. Yun yung gusto ko sabihin dito. Kaya yung RSG, kahit ginamit nila yung ultimate ni Light, pati nito si Aqua, and even yung kay Nats, diba, the curtain call, puro mga low cooldown ults yun. Kumpara dun sa battle spells na kinailangan commit ng AP Bren. Most importantly kay Super Marco, maintindihan mo kung bakit siya tumalon with the Lycan Bounce kasi parang kaya na meron ng tirot na combo was there. Pero wala siyang flicker sa moment ngayon at pag tinalunan siya dito ni Light with Blood Wings, tapos may guiding wave, tapos nandun si CC, Nats meron pa siyang vengeance. That will be a big play for RSG. Kumbaga parang ito yung matatawag nating 90% sure na may kill yun kung makalapit. Pero ang tanong ay makakalapit nga ba? AP Bren, sumusubok mag-contest dito sa RSG Lord. Si Ogwen ngayon ang humarap half on his passive. Pero napuwersa atang mag-back. Oo, pero si Flap TZ, makikita dito si Light, pero maingat lang. Dito ang ating mga players, look at Ogwen, ginamit na yung conceal. Habang yung Lord ay kalahati lang, alam nila na delikado dito na pumasok basta-basta. Meron ng flicker dito si Ogwen na pwede pumasok anytime, same goes with Light.